Game 4, Wasiso in a must-win situation dahil ang score 2-1 in favor of MBL. Pag nanalo po si Wasiso dito, Armageddon. Pag natabla, talo na siya. Anyway, eto po ang ginawa ni Wesley para makapagpilit. Pagka-ipor ni MBL, dahil Frenchman kalaban niya, French yung tinira niya. So, nag-dipor po yan, tinulak, kinapture kasi tabla lang kailangan ni MBL. French exchange talaga pinakamaganda. Anyway, dito po nag-C4, Knight F3, develop C5, umatras, nag-Queen A5, Bishop D7, tumakbo sa C2, castling lang. Pagka-castling, nag-Bishop D3 na mali, tinirahan lang ng Knight C6. Ang pinaka-threat po niyan ito, kaya nag-A3 yan. Pagka-A3, Bishop G4, ang threat niya, kakainin niya, may capture dito, kaya nag-Knight BD2. Tapos Wesley so engine move, Knight E4 ang pinawalan mga sir. At as you can see, nag-iisip si MBL. Mukhang first time po nakita, medyo lamang ng konti si Wesley so sa oras. Kasi laging lugi siya sa oras eh. Pero sa pagkakataong ito, ang lupit kasi ng Knight E4 idea, binibigay po yung pawn eh. Ngayon, pag kinapture mo yan, kakainin to, may kain doon, may bawi dito. Ang tanong kasi dito, what will happen pag nag-bishop takes? Pag nag-bishop takes, kakainin lang. And then after queen takes, alam nyo anong tira? Babalik lang yung kabayo. Grabe naman yun. Babalik lang. Oo, tapos bishop lang dito, pre-pressure rin yung D4, ganun. Pero bishop, yung knight naman na ito, hindi basta-basta makagalaw, babagsak yung D4, hindi makadevelop ito basta-basta. Yun lang ang sinasabi na gagawin ni Wesley. And according sa engine, clearly better ang item. Clearly hindi lang slight. Clearly better. Mukhang maganda yung French option ni Wesley Ano paano? Tagal ko na siya hindi nakikita. Nagpa-French siya. Nagpa-French siya dati nung bata pa eh. Pero nag-French niya ngayon no. Ano mukhang looking good ang nangyayari. At sa ngayon nga, first time na naman ata ito, lumamang si Wesley ng mahigit 1 minuto sa kanila pong bakbakan. Tandaan, mas win si Wesley so dito, sana maipanalo niya to. Galing ni Wesley sa torneyong ito, promise. Alam niyo kung bakit ko nasabi? Ang dami niyang opening na sinubukan. Oo, as in, ang dami. Mapa-white, mapa-black pa, iba-iba tira niya. Talaga nagtatry, nag-explore, parang Magnus Carlsen style ba? Lahat ng opening, tinitira. Ganun ginagawa ni Wes ngayon eh. Bago style niya ngayon. Kasi ito actually yung magandang style sa Rapid and Blitz. Ngayon, napapansin ko din, hindi siya naglalabas sa mga normal. Siguro, yung mga preparation niya, pine-preserve niya talaga. Kaya yung mga tirada niya, ganyan. Anyway, mukhang okay naman. Umabot ng finals. At eto na nga, nag-iisip pa rin si MBL. 2 minuto na may get ang kalamangan ni Wesley. Very crucial yung game na to. At kinapture po ng Bishop. Tama yung tinira ni MBL. Yan yung number 1 engine move eh. Ayan. Tapos atras lang po yung Bishop na yan sa E6. Yun ang magandang plano according po sa engine. Atras ka lang daw po dyan. Tapos gaganong ka lang. Tapos gaganong ka lang. O, yan yung mga plano na sinasabi dito eh. Yung isa nga, eto lang agad eh. Tapos saka ganun eh. So every time na tatalon to, saka kagaga dito. Grabe Nag-iisip si Wasiso ngayon. Kasi tinikman ni MBL 1 pawn eh. Why not? Kainin natin yan. Anong gagawin? Teka lang, pinag-iisipan ko, pwede ba ganito? Tapos pagka-takes capture. Tapos pagka-takes rook dito. Baka yan yung gawin ni Wesley Yan yung makataon tira eh. Ito kasi pang-engine to eh. Labo nito eh. Pero positionally better eh. Ito makataon tira pagka-takes capture. Pagka-capture po, capture, tapos dito. Ngayon, haharang siya. No? Haharang siya. Saka mo mababawi, di ba? Pwede ata yun O kaya takes. Baka pagka-capture, mag-castling lang. Kaso may... Ayun na nga ginawa ni Wesley. Sabi ko na nga ba, makataon tira. Ayan na nga yung ginawa ni Wesley. Ginawa ni Wesley, sinasabi ko. Ang engine, Bishop E6 eh. Dito lang tayo sa makataon tira. So, may chance mag 1 pawn up si Wesley. Pwede niya pong kainin ito. Actually, hindi 1 pawn up no? Kasi pagka-capture dyan, knight takes, bishop takes d4, may capture po dito eh. Pero may ganire eh. Tapos may capture doon. May chance mag 1 pawn up. So, eto, looking good po yung ginawa ni Wesley. Brilliant move pa nga yung bishop takes c5.
Nag-castling lang. So, dito po, titingnan natin kung anong play ang gagawin ni Wesley. Lamang pa rin po siya ng konti sa oras. Medyo dikit na actually. Pero gusto ko yung ginagawa ni Wesley. Clearly better pa rin daw po siya. Kasi magwa 1 po na po eh. Knight takes D4. Pagka knight takes D4 mo, hindi naman po pwede ipin yan eh. Kasi may capture doon with a check. Ay, nag-bishop takes. Nag-bishop takes, no? By the way, hindi pwede ipin yun kasi may capture, walang depensa. Ngayon, pwede na siyang ipin. Pwede nang mapin. Pwede na siyang mapin, no? Pwede ba atras lang? Bishop F6. Magro-rook dito no? Tumira ni MBL. Tapos pag dito, mababawi kasi kakainin. Tapos may pasok dito. Tumira ni MBL Pwede ba Queen E8? Parang mas maganda din Queen E8 kasi pagka takes nga doon, ay importante 1 pawn up pa rin. Queen E8 siguro. Parang gusto ko Queen E8. Queen E8 siguro. Well, ang engine is eto Pero eto, hindi to engine mo, pero mas maganda. Mas maganda. Mas maganda yung nangyari. Kaso parang mas madaling itabla. Mauubos kasi yung pyesa. Pwede ata i-sacrifice dito Tapos pagka-takes mo, capture. Pagka-takes mo, capture na naman. So, 1 po na, pero double isolated naman. Tingnan natin kung yun yung gagawin ni MBL. Mas maganda to Rook E8, Mas maganda tong Rook E8, no? Sabayan. Oo, sabayan. Para pag sakali man, gumalaw yung Reyna, pwede mo siyang iganito. Pag nag-rook dito, pwede ka dito. Ngayon, kasi may Toring nakasupport. Yan ang maganda. Di ba? Okay. So, gustuhan ko yung tira ni Wesley na yan. Kailangan po manalo ni Wesley, Panalo lang ang kailangan niyang makuha. Bawal tabla. Tabla is talo. Considered. So, sa ngayon, lumamang na ulit ng konti sa oras si Wesley. Tumakbo, Queen C2. Pwede tatakbo din yung Reyna. Malamang. Saan tatakbo? Malamang dito. Kasi pag dito ka, mapipinan ka ngayon, bakit kailangan dito? Kasi pagka takes at least may depensa yung C7. So, this is a clearly one piece up situation for the side of Wesley. Atras ka lang. Ngayon, pag hindi kinain to, gumanon, iuwi mo na yan. That is 1 pawn up na malinis. Goods ito. May tsansa. Basta may pagkakataon si Wesley manalo. Hopefully lang, hindi ma-choke yung posisyon. Shoutout po sa mga viewers natin. Interesting ito. Interesting. Nauubos oras niya. Iniisip niya pa siguro yung balik dito. No? Pwede din Pero ako, eto na ako dyan. Kasi pag gumano naman, pwede namang, ayan, solid na lang Tapos pag kinapture, takes. Tapos, dahan-dahanin mo, ipalit mo isang tore. Ayun, Queen C8, tinira na ni Wesley. Nag-rook doon. Atrasan, Bishop B6, most likely. Bishop B6, wala namang iba Ang sagwa naman dito, sirain mo pong structure mo. Okay, nag-H26 lang. H86 ka lang din. Pasingaw ka lang din, Wes. Kahit Queen E6 or F6. Basta, pasingaw lang din, pareho kayo. Actually, yung tirada pong ito, pine-prevent yung Queen activation Pero pwede naman kasi dito. Ang problema kasi, pag gumanong ka, ayun, nag-H6 muna. Pag gumanito, example lang umatras yan. Pumunta dito, may ganito. Umalis yung Reyna dito, makakapasok. So, nag-bishop lang po sa may F5. So, Queen E6, iba na to. Kasi pagpunta dito, hindi ka makapasok, may threat pa sa bishop, walang mga ganun immediately later on. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung kalamangan na po. Maganda po ang nangyayaring ito for the side of Wesley. Grabe yung pilit na ginawa, Queen F6. Queen F6, may tempo na dito, may konti pressure pa doon. Okay na po ang posisyon. Pwede na din tumalon yung knight mamaya doon. Gusto ko yung position ni Wes. Maganda to, mga sir. Rook A8. Ang engine A5 para saan? Preventing B4. Ako Rook A8 ako Kasi para wala na yung mga Rook D7 na later on na possibility. Gagawin ito.
Nag-queen. Oy, pinapalit agad. Oo nga naman. May threat po na ganito ah. Oh, may threat na ganyan. Kaya mapapalit po ata agad. Mapapalit agad ito. At pag napalit, one pawn up. Tingnan natin yung endgame ni West. Kung mapipilit niya to. One pawn up to. One pawn up. Ipapalit po yung Reyna. Mukhang persado atang kainin niya na. Kasi pag hindi kinapture, babagsak to. Paano mo to didepensahan? Ayan na, kinapture na. Expected. Alright. Magwa one pawn up si Wesley. Sana mapilit ah. Ang rook dito, pwede po atang harapin ng capture lang. Pagka knight takes rook dito, tapos rook dito, palit one pawn up. Pero hopefully, hindi sana matabla. Kasi one pawn up pa lang eh. Alam mo naman, one pawn up, may drawing chances yan. Pero pawn is a pawn, still, advantage yun. Pag na-play mo ng maayos, yung endgame na to, may or may chance na talaga manalo. Better eh, clearly better. One pawn up na maliwanag pa sa sikat ng araw, wala pang compensation. Nag-iisip si MBL ngayon. So, 3 minutes silang mahigit. Pareho. Yee! Let's go, Wesley. Wesley, bubulan na ako ha. It's already 2 a.m. mahigit sa Pilipinas. Nire-record ko to ngayon. Live sila naglalaro. Hanep. Uy, nag-bishop e5? Teka. Talaga? Di, bishop mas malakas to kaysa sa kabayo. Paano pagka tinakes lang? Kakain ng kabayo. Rook lang dito para dodoblehin. 'Di ba? Ay, hindi na kinapture eh. Anyway, whatever. Pwede naman kainin yan anytime. Pero pumunta yan dyan para dito lilipat yan eh. Yan ang aking pakiramdam eh. Kaso, pag ginawa yan, kakainin po ata ito. Tapos pagka-takes mo, ganire. Pressure dito. Hindi ba pwede yun? Parang pwede, no? Parang pwede, di ba? Pressure sa F7. Tapos 7th rank pa. May dating ba yun? Aba. Meron naman siguro. Tingnan natin. Kung gagawin ni Wesley, rook takes d1. Though engine suggested move is king f7 lang. Huwag kang gumalaw. Oh, king f7 lang ang pinatiro. Nag king f1 naman. Kinaption na. Oh. Medyo may problema dito, hindi maiwanan ha. Kaya kailangan to. G5 muna. Tapos ganito. Siguro. Okay. Again, still a one pawn up situation for the side of Wesley. Kaso hindi madali ang position pa. Kasi yung table baka matimingan ng table. Wala ding oras si Wesley. 3 minutes si MBL. Almost 2 minutes na lang si Wesley. Nag-bishop doon. Uy, para magamit. Saan? Dito? Dito siguro gagamitin. Dito! Igaganon. Oh, lakas kasi ng bishop eh. Lakas ng bishop, guys. Bishop e7 siguro yan. I-activate yung bishop. I think yun ang gagawin. Napapaisip po si MBL. Dikit ang oras na. Ayan na. B5. Ay, bishop d6 eh. Akala ko dito siya eh. So, bishop d6 ang tinira. Okay. Bishop d6 lang. Ay, siguro eto gusto niyang bantayan para yung knight yung iikot. Hindi ako sigurado eh. Kasi pag gumalaw to, at least may bantay ito. Pwedeng tikman. Well, we'll see guys. Less than 2 minutes na lang si MBL. Lamang na ng konti sa oras. Ito pong si Wesley. 1 po na pa rin po si Wesley. So dito, binipor, takbo. Oop, nag-expand. Oop, nagtatalunan yung mga kabayo. Hindi pala kabayo, isang kabayo lang yan. O, inatake yung pawn. Dito po. At, uy, anong plano? Ito, para may pressure doon. Oh, I see. Uy! Umiibiyak sa kabilang banda. Umatras lang muna yung kabayo. Okay? So, pag kinapture yan, pawn takes malamang. Ngayon, saan pupunta yun? Saan ka pupunta? Ay, kinapture. Okay. Uy! A6 na.
Ito na yung pagkakataon para magamit dito yung Torre. May pressure pa doon. Tapos magiging completely pass pawn to. Di pa daw maganda. Di ko alam ba't di maganda yan. Pero ang ganda ng tingnan yan eh. Ang ganda ng tingnan. One pawn up si Wesley So dito, guys. Malinis na one pawn up ang nangyayari. Ah, may ganito ata, ano. I mean, baka itulak muna. Tapos ganito siya. Pero pwede i-atras eh. Hindi, kinapture eh. Oh. One pawn up ito ah. Okay. Activate the king. I think that's most common or logical tira dito. Pag chumek siya, takbo ka dito. Ay hindi, ginagamit ni West. Baka igaganito ni West ah. Enough to win ba yun? Pag pinalit yung Torre. Parang hindi maganda ipalit yung Torre. Baka matablahan. Kasi bad bishop dito sa kabilang side. Ay, pinalit. Pasadong kainin eh. Teka lang, one pawn up ito ah. Winning ito. Kaso, gaano ka winning? Yan ang tanong. Malamang atras yan. Ayan na nga, pag tinulak, atras ka lang ulit. Tapos lapit yung king. I'm not sure kung saan parte magandang lumapit. Lamang sa oras si Wesley. 1 minuto na. Magandang pangitain. Of course, lapit yung king. Lapit ulit yung king. Uy. Dito pupunta. Baka ganito. Yan, tamang pandip. Ayun, dito pala pwede. Ito pala mas maganda. Kasi pwede mo na maitulak eh. Ayan, tulak na. Oh. Tulak na. Ay, may ganito pag tumulak ka agad. May ganun. No? So, takbo muna bishop. Kaso, ito yung titira eh. Saan tatakbo yung bishop nito? Tumakbo yung bishop. Pagka knight a5, tulak, pasado. Ayan, pasado b6. Tira. Gaganito. Naku po, pag napapalit yung mga pyesa, mahihirapan. Ayan, kaya bantayan. Kaya binantayan. Nakabahan ako. Eto, pwede na to. Yon. Kasi hindi na po siya makaganon eh. Ah, eto, maganda yung tinira ni West. Maganda yung tinira ni West. Bukod sa hindi na mapalit yung pawn. Kasi ang goal dito ng puti, mapalit yung mga pawn. Tapos yung isang pawn, isa-sacrifice lang doon yung knight na matitira ng black, no? Kaya eto, maganda to. Mukhang may chance panalo. Armageddon po, guys. Armageddon to. Hindi na makatira si MBL. Alright. Ayan, maitutulak yung pawn eh. Basta naitulak yung pawn sa C4, yan talaga, laki na ng chance sa manalo niyan. O, C4. Okay. Tapos king move na lang yan. King move. Pabagsakin mo isang pawn, 2 pawn na yan. O, bishop A5 lang para walang talunan yung kabayo. Hindi talaga makaharang ng gusto. Wala namang counterplay na mabilis, no? No? Wala. Dito lang eh. Kahit kung counterplay, dito ka lang. Ay, doon pa pumunta eh. Pero okay lang din. King B4. Okay pa rin. King B4. Bishop D4. Okay pa rin yan. O, pagpunta ka dito, 2 pawn na. Dito lang. Alright, wala na puntahan yung kabayo. Nag-resign. Galing ni Wesley. Grabe. French ang tinira sa Frenchman. Yun lang pala yung panglaban mo kay MBL. Goods ka na, sir. Congratulations, Wesley. Pero mahaba pa po ang labada dahil meron pang Armageddon. Tas kahit manalo si Wesley Armageddon, kung sakaling si Martin manalo, meron pang isang match kasi twice to beat si MBL. Anyway, masaya tayo. Abangan po natin yung Armageddon. This is it, Wesley. Nakabawi. Pero good luck sa natitira pang laban. God bless po. Thank you po sa mga support. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.